Walang gatol na itinangon ni Brixton ng kanyang ulo. Naninibago na siya sa pagtatanong ng ama. Tutulungan na ba siya nito after ng New Year na sabihin yon sa kanyang ina? Nagbago ba ang isip nito? Then, have you asked her if she is willing? Don't be so enthusiastic and end up with nothing. Sana'y nalam mong nararamdaman niya kung papayag ba siya sa gusto mo. Dalawa kayong dapat na lumaban, hindi lang ikaw. Hindi pa rin tatagal ang relasyon nyo kung ikaw lang ang patuloy na lalaban hanggang sa dulo. Maniwala ka sa akin, Natalio. Dahil kung sinukuan ako noon ng mami mo, wala kami ngayon dito. Sinuyod ni Gaston ang tingin ng kabuuan ng anak. Naalalang sinabi ni Conrad kanina sa pagiging maraming muscles ng manager ni Seska. Natatawa na siya. Kailangang masasarin niya ngayon ang anak. Brixton, ilang beses kang nag-gym in a week? Kapag may time lang ako, Dad. Oh, anitong ipinakitang normal na reaksyon ng mukha niya kapag nangaasar. You know that other people's muscles are better looking than yours. So, you are jealous? How can you be so unrestrained? Doon naalala ni Brixton na naging usapan nila kanina sa pagkakaroon ng malaking katawan ni Benedict. May abs ako, Dad. Mayabang na taas niya ng laylayan. Nang suot niyang damit upang ipakita lang yon sa kanyang ama. Hindi alintana ng lamig ng klima at ihip ng hangin. Saka, men don't rely on their bodies. Maganda ngang katawan, hindi naman silang gusto. Ako pa rin ang panalo sa dulo ng karerang ito. Payak na natawa si Gaston. Batid niyang napipiko ng panganay niya. Nagtitimpi lang ito ngayon. Ito pa rin ang Natalio noon na mabilis mapikon. Ang kaibahan nga lang, kaya na nitong magpigil ngayon. Paano kung gano'n na nga yung katawan ng tipo ni Seska? Hindi lang abs. Talo ka na kaagad. Dad, are you trying to piss me off? Muli pang humalakak si Gaston na humaling na sa kanilang tahimik na paligid. You are not young anymore, Natalio. May sarili ka ng isip. Alam mo ng tama at mali. You have to deal with the things you have done yourself. Don't let me, an old man, clean up your mess when you can't deal with your mother later. Diretso nitong turan na tumagal pang tingin sa mukha ng panganay nila. Dad, ibig mo bang sabihin ay, kung mapapaligaya ka naman ito, bakit kailangan kong hadlangan? Malala pa nga dyan ang nagawa ko noon sa mommy mo. Pero heto kami, nagawa pa rin naman namin ang paraan na magsama. Sagot ni Gaston na naniniwalang malalampasan din ng kanilang anak ang pinagdaraanan nito ngayon. Brixton has been with her for more than a year and lived with her for 3 months. How can there be no feelings when they sleep in the same bed? Isang kalokohan yon. Walang maniniwala. Dad, papasok na ako sa loob. Baka magising ang mommy mo at hanapin ako sa tabi niya. Humakbang na siya papalayo kay Brixton na matamang nakatingin lang sa kanyang likuran. Habang papalayo ay hindi mapigilan ni Gaston na alalahanin ng kanyang kabataan noong kasagsagan din ng relasyon nila na mas komplikado pa sa pinagdadaanan ng anak nilang panganay dahil asawa ng kapatid ni Nati ang kanyang pamangking si Krisa. Nagtago rin sila noon kagaya ng ginawa ng kanilang anak. Magkaiba man ang dahilan, pareho pa rin ang sitwasyon. Naisip niya na may pinagmanahan talaga ang kanilang anak. Hindi nila magagawang itanggi na minana yon sa kanila nito. Maliit na napangiti si Gaston. Dad, thank you! Bukal sa pusong sigaw ni Brixton dahil alam niyang suportado na siya ng ama niya. Hindi magawang sumunod agad sa ama ni Brixton. Hindi niya kasi mapigilang maging emosyonal noon. Pakaramdam niya ay makakaya niya nang gawin ng lahat ngayon kahit na anong humadlang sa kanila. Dad, tayo ni Gavi nang makitang pagpasok ng kanyang ama. Nalaman niyang nasa labas ito nang hindi sumunod ang kuya niya sa loob. Lumabas siya upang tingnan kung saan nagpunta si Brixton at dinala siya ng kanyang mga paa sa bakuran nila kung nasaan ang ama nila. Pumasok siyang mulit hindi pinakinggan kung anong kanilang pinag-usapan. Ang tanging nasisiguro lang niya noon ay alam na rin ng kanilang ama ang relasyon na meron ng kapatid at ni Seska. Oh, bakit narito ka? Bakit hindi ka pa umakyat sa silid mo? Yumakap na ang dalaga sa ama, inihilig ng kanyang ulo sa dibdib nito na parang pinapakinggan ang tibok ng kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali tumingala siya sa mukha ng amang nakatingin lang. Ginulo ni Gaston ang buhok ng anak. Kamukha ito ng kanyang pamangkin at ng inang si Beverly. Si kuya? Alam ko. Nauna kong malaman kung para sa iyong tungkol sa kanila. Huwag mo munang sasabihin sa mami mo, maliwanag.
Tayo na lang munang dapat na makaalam habang humahanap ng tiyempo ang kuya mo para sabihin sa kanyang totoo. Alam mo naman ang mami nyo, medyo emotional siya dito. Huminga ng malalim si Gavi, hindi niya makuha ang point ng ama. Hindi ba dapat ay masabihin na nila para hindi na mas magalit ang kanyang ina? Kapag tumagal pa, baka isipin nito na pinagkakaisa nila. Dad, there's nothing wrong with liking someone. Kuya loves her and she loves him too. Kitang-kita yun ng mga mata ko kanina. Alam ko nagmamahalan talaga sila. At kahit paghiwalayin pa, babalik at babalik pa rin sila sa isa't isa. Ganito, parang si Ses kay Magnet. Tapos si Kuya, baka lang hinahatak niya. I know, Gavi. Alam ng daddy ang lahat ng yun. Kaya nga sinusuportahan ko na lang ang kuya mo sa kung anong gustong gawin niya. Hindi rin naman yan magpapapigil. Ano pang silbi kung gagawin ko yun? For your mommy naman, hahanap pa kami ng paraan ng kuya para ipaalam sa kanya. Kaya wag mo kaming papangunahan. Beer ni Gaston na pinindot ang ilong ng anak na madalas na matalas ang dila. Nakatira sila sa Baguio at nananatili naman si Brixton at Seska. Sa Maynila kung kaya naman, bago pa matuklasan yun ni Nati, ay nagawa na ni Brixton ng paraan na makabati sila ni Seska. Kung mapapakita nila kay Nati na nagmamahalan ng dalawa, pihadong sa una lang ito, aalam at matatanggap na rin yun. Kahit kay Thor, Dad, kahit kay Thor, lalo pa ngayon na may sama ng loob ang bunso ninyong kapatid. Dahil hindi niyo sinama, kung malalaman niyang tungkol dito. Isusumbong niya tayo panigurado sa inyong ina. Maliwanag, Gavi. Pagkuntsaba pa ni Gaston sa pangalawang anak dahil paniguradong magiging gulo yun kapag maagang nalaman ng asawa at wala pang hakbang na nagagawa si Brixton upang muling mapabalik ang dating nobya. Lahat ng anak ni Gaston ay nagawa niyang pare-parehong may spoiled ng mga bata pa lang. Kung kaya naman ang munting kahilingan niyang yun ay panigurado mapagbibigyan na nag-iisang babaeng anak. Marahang itinango ni Gavi ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon sa kahilingan ng kanyang ama. Hinawakan na ng matanda ang ulo ng anak at bahagyang ginulo ang buhok nito. Pagkatapos noon ay pumanhik na ito ng hagdan upang bumalik na ng silid nila. Naiwan si Gavi na naiiyak sa pagiging supportive ng ama sa panganay nilang kapatid na si Brixton. Bakit narito ka pa? Ayaw mo pa umakyat sa silid mo? Patakbong yumakap si Gavi sa kapatid. Hindi na nagtaka pa si Brixton na ginantihan na lang ito. Halika na, Gavi. Akyat na tayo sa itaas. Hila ni Brixton sa kapatid na nagpahila naman siya kanya. Naalimpungatan si Nati at nakabangon na sa kama nang makapasok si Gaston. Kumalmang mukha nito nang makitang pagpasok niya ng silid. Nabali na kagad ang mga mata nito sa asawa. Saan ka galing? Sa baba? Nakabalik na ba sina Brixton at Gabi? Oo, nandyan na sila. Ha? Ang bilis naman yata. Sipat ni Nati sa orasan dahil sa tansya niya ay tatagal ang mga anak. Akala ko ba papasyal pa sila sa Session Road? Anitong muling nahiga. Inayos ang comforter sa katawan niya at bahagyang tinakpan ng noo upang matabunan ng humahaping mga mata. Naupo si Gaston sa gilid ng kama. Ilang minutong tinignan ng asawa. Ilang beses sumilid sa kanyang isipan na sabihin niya na ang tungkol sa nangyari kay Brixton na pagkagusto kay Seska. Anong meron? Bakit ganyan ka kung makatingin? May problema ka ba? Bumangon ng muli si Nati dahil nararamdaman niyang may nais sasabihin ng asawa. Hindi niya lang mahulaan kung ano yon. Pero ang tanging natitiyak niya ay mayroon. Tungkol ba sa mag-asawang bisita natin kanina? Mariing iniling ni Gaston ang ulo. Huminga ng malalim at nahiga na rin sa pwesto. Hindi ang mag-asawa, kung hindi ang anak nila. Yun sanang gustong sabihin ni Gaston. Kaso hindi natuloy. Gaston, nararamdaman kong meron. Ano ba yon? Sabihin mo na. Padapa na nahiga si Nati sa tabi ng asawa. Yumakap na sa katawan ng dating governor. Maya-maya pa ay umayos na siya ng higa. Umunan sa braso ng asawa na kinuha niya. Siniksik pa ang katawan na parang hindi sapat ang yakap sa kanya. Pilit hinahagilap ang mga mata ni Gaston na malikot at kung saan-saan pumupunta. Patunay yon na may tinatago to sa kanya. What's wrong? Sabihin mo na. Pagpupumilit pa ni Nati upang magsalita lang ang asawa. Wala nga. Hinuli ni Gaston ang kamay ni Nati na kung saan-saan na parte ng katawan niya humahawak upang makuha lang ang kanyang atensyon. Kumawala siya doon at muli pang pinagalang palad. Meron nakikita ko sa mga mata mo. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin. Huminga ng malalim si Gaston.
Hindi niya alam kung saan sisimula ng pagsasabi sa asawa na sa paraan na mauunawaan siya nito. Ayaw niyang biglaing din na basta na lang sabihin sina Brixton at Seska ay merong relasyon. Matagal na at kamakailan niya lang din nalaman. Baka hindi niya kayanin na magiging reaksyon ni Nati, even though alam naman niya na ang tagal ng panahon ng mga nangyari at maaring nakalimutan na rin yun ng kanyang asawa. Ngayon ko lang napagtanto na ang laki-laki na ng mga anak natin, Nati. Parang kilala mga batang paslit pa sila, hindi ba? Alagain, iyakin at laging nakabuntot kung saan tayo pupunta. Napangiti na lang maliit si Nati na umayos na ng higa, napatitig na siya sa kisame ng kanilang silid. Ngayong nabanggit yun ng kanyang asawa, maliit na siyang napangiti nang mabalikan ito. Kapag ganitong usapan natin, hindi ko mapigilang mamiss ang mama mo. Ang bilis-bilis ng panahon. Tama ka, parang kailan lang, hindi ba? Bukas bibigyan na nila tayo ng apo. Sabay silang huminga ng malalim. Umayos na ng higa si Gaston. Matapos na masiyakapin ng asawa ng mahigpit, bumabalik na naman sa kanyang isipan ang kanilang kabataan. Mama is now resting, Nati. Kung nasan man siya ngayon, sure ako na proud siya sa kanyang mga apo. Masaya siya na hanggang ngayon ay magkasama pa rin tayo. Patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Anitong halik pa nito sa isang pisngi ni Natalia. Tama, yun lang naman ang gusto ni mama noon pa man. Magkaroon ka ng katuwang. Bigyan mo siya ng apo at bago siya mawala, naibigay natin ang lahat ng yon sa kanya't naipakita. Pasalamat ka. Kahit na 10 taon ng tanda mo sa akin, ay nagawa mo pa ako mabingwit. Pagak na malakas na humalakak si Gaston. Habang tumatagal ay nangaasar ng tono. Siya pa talaga, hindi niya pa nakakalimutan kung sinong gumawa ng unang hakbang sa kanila. Huwag mo akong simulan, Natalia. Tunog na hamon ang boses ni Gaston, na wala pa man ay natatawa na sa naiisip. Pinagsamantalahan mo ko noon. Pinasok mo ko sa kwarto ko. Biglang napabangon na si Nati, hindi niya man aminin ay nagpanting ng kanyang tenga. Ano? At talagang pinanindigan mo yan, ha, Tito Gaston? Bakit hindi? Ganti ni Gaston na hindi pinansin ang ginawang pagtawag ng tito sa kanya ng asawa. Tuwang-tuwa ng matandang lalaki sa mukha ng kanyang asawa na pulang-pula na. Kunwari ka pang hindi alam na kwarto ko yon. Akala mo nakakalimutan ko na? Hindi ko yun makakalimutan, Natalia. After yon ng wedding ng pamangkin ko at kapatid mo. Gaston! What? Nasasaktan ka ba? Nahihiya? Bakit mo mararamdaman yon? Nung bisperas pa lang gusto mo na akong hubaran sa mga tingin mo pa lang. Ano? Itatanggi mo yon na hindi ginawa, ha? Inirapan na siya ng inirapan ni Nati. Ngayon niya naisip na nakakahiya palang ginawa niya noon. Kung thrilling yun sa kanya noong bata pa, ang edad ay nakakahiya ito ngayong matanda na. Eh bakit ba? Sa gusto niyang lalaki. Kung hindi siya nag-first move dito, nasayang lang din ang genes nito. Wala naman talaga akong plano mag-asawa. Kung hindi ko ginawang bagay na yun, Gaston, wala kang magandang asawa. Wala kang mga poging anak na tagapagmana ng mga kayamanan mo. At lagi mo ipinagmamalaki na nagmana ang mano sa'yo. Wala kang magandang anak na babae na hanggang ngayon ay spoiled sa'yo. Ang ibig kong sabihin ay dapat na magpasalamat ka pa sa akin na ginawa ko yon. Saka, wag nga ako, naligayahan ka rin naman ang ginawa natin noon. Sabihin mong hindi. Sige, itanggi mo sa harap ng mukha ko, Gaston. Sige nga. Mahabang litanya at hamonin natin na tinaasan pang asawa ng isa niyang kilay. Now tell me, lugi ka pa ba sa akin nun? Kung tinanggap ko si Peter o bumalik ako kay Albert o di kaya naman nagpaligaw ako sa iba. Enough, Natalia. Oo na, panalo ka na. Ako ng swerte. Bangon na ni Gaston. Upang muling ihigalang asawa niyang ang dami ng sinasabi. Inaasar lang niya naman to eh. Ang layo na nang nabalik ang inaisipan mo. Okay na eh. Nagbanggit ka pa talaga ng mga lalaking dumaan sa buhay mo. Napipiko na naman ang tono ni Gaston na hindi na ikinubli ng kanyang mukha. Sus, pikon ka na naman. Ikaw na nga nagwagi. Matulog na tayo, Natalia. No, hindi tayo matutulog. Gawin natin ngayon yung ginawa natin noon. Malakas na inubo si Gaston sa kakatawa sa kalokohang yun ng asawa. Seryoso ka dyan, Nati. Hindi na natin yun kaya. Baka mamaya mabalian pa tayo ng buto. Umalakak na rin si Natalia. Nagbibiro lang naman siya. Baka mamaya, pareho silang madala sa ospital at nakakahiya sa kanilang mga anak kapag malalaman nila kung paano to nangyari. Joke lang, sa panaginip na lang natin yun pwedeng gawin. Baka mapasama.
Hindi na ganun katibay ang ating mga buto na pinahina ng panahon. Hindi ka talaga mabiro, Gaston. Tingin mo kaya ko pang gumiling ngayon habang nasa ibabaw mo? Tawa na rin ni Nati habang naiiling ang kanyang ulo. Makalipas ang 2 araw ay nag-celebrate si Conrad ng kanyang kaarawan. Yun din ang dahilan kung bakit umakyat ang pamilya ng Baguio. Ang birthday ng matanda na may handa na hiling mismo nito. Conrad had worked hard all his life and saved a lot, so he had a grand birthday. Umuwi mula sa ibang bansa ang kanyang nag-iisang anak at ang asawa nitong buntis. Tuwang-tuwa si Seska na salubungin sila sa airport sa Maynila. Sumama talagang dalaga kahit na pinapaiwan ito ng mga magulang nila dahil mapapagod lang naman sa biyahe. Nakuha niya pa rin ang gusto sa huli. Close siya sa mag-asawa kaya ganun na lang ang saya niya, lalo na magkita ang malaking tiyan ng hipag. Ilang buwan na lang ang hihintayin nito at manganganak na. Hi baby! Masigla niyang wika sabay haplos sa tiyan. Excited ng tita Seska na lumabas ka dyan. Tumawa lang ang hipag niya na niyakap pa si Seska. Giliw na giliw din ito ng babae na parang kapatid na. Ikaw Seska, puno ng pambubusga na tanong ng hipag nang tinutukoy ang pag-aasawa niya. Kailan mo plano mag-asawa na makagawa ka na rin ng ganito na kamukha mo? Hindi ka na bata. Pwede na. Matagal pa ate. Hindi ko nga alam kung mag-aasawa pa ako. Walang nagkakamali eh. Hindi nga, sa ganda mong yan. Saka nandiyan si Benedict ka. Hindi ba sa'yo nagpaparamdam? Tumawa lang si Seska at hindi na doon nagkomento pa. Hindi mapigilang sumagot sa isipan ang minsan naging pangarap niyang pamilya sa piling ni Brixton na mukhang ang labo naman yatang mangyari pa. Oo, hindi na raw tuloy ang kasal nila ni Piper pero kailangan niya bang ipagdiwang yon? Paanong mami niyang galit na galit pa rin dito? Ang mga magulang ni Brixton na mukhang wala pa ring alam dito. Kapag nagparamdam, sunggaban mo na kagad. Sayang ang lahi. Kailangan may maging kamukha ka. Ikaw ha, huwag kung ano-anong tinuturo dito sa kapatid ko. Lapit ng panganay na anak ni Cora at Conrad sa kanilang banda. Inakbayan na si Seska at ang asawa nito. Okay lang kahit hindi na siyang mag-asawa pa. Hindi pinipilit. Dahil sa bandang huli, siya lang din ang magiging miserable. Pusa yung dumarating. Anong okay lang? Hindi yun pwede. Kailangan niya na rin na makakasama sa kanyang pagtanda. Git ng asawa na lalaki. Nasalit-salita ng tiningnan ni Seska. Nagiging magkamukha na kasi silang mag-asawa. Saka hindi mo masasabi yon. Sa ganda ng kapatid mo, hindi ako naniniwalang walang nakakagusto. Nasa harapan sila ng kanilang villa. Wini-welcome ang mga kamag-anak, mga kaibigan at ilang mga kakilala na imbitado sa naturang okasyon. Excited na sa naturang okasyon ng kanilang mga mukha. Noon lang din kasi sila magse-celebrate ng garbong kaarawan. Laging intimate family dinner lang yon taon-taon. Pasok na kayo sa loob at kumain na kayo. Kami nang bahala dito ng mommy nyo. Taboy ni Conrad sa mga anak at manugang. Iilan na lang naman ang hinihintay naming dumating. Sige na, pasok na sa loob. Marahang hinila sa kamay ng hipag si Seska upang sundin ang nais ng kanyang biyanang lalaki. Oo nga, pasok na kayo sa loob. Suporta ni Cora. Alam niyang malapit ang dumating ang mga Barcelo at iiwas na niya ng kanyang anak na babae sa kanila. Mahirap na. Susunod na kami sa inyo maya-maya. Halika na Seska. Aya pa ng kanyang hipag ni kinatangulang naman ng ulo ng dalaga. Saktong papasok na sana sila nang biglang may humintong 2 Audi's na sinusundan ng isang Rolls-Royce Phantom. Sa itsura ng pamilyar na sasakyan, batid ni Seska sa pamilya yon ng mga Barcelo. Hindi nga siya doon nagkamali sa sunod na tinura ng kanyang ama na nagpumahog lumapit sa kotse. My old boss is here. Maligayang anunsyo pa ni Conrad na pagkakasabi nito. Conrad, anong ginagawa mo? Sunod ni Cora na akmang pipigilan ng kanyang asawa sa nais nitong gawin. Ikaw ang may birthday pero bakit pagbubuksan mo sila ng pintuan? Asik niya pa para masindak to. Come on Cora, old habits die hard. Ilang dekada ko na tong ginagawa, ano ka ba? Sanay na ako. Bumaba na si Gaston mula sa loob ng sasakyan. Matikas ang suot na damit, pangmalakasan yon. Tamang asawa mo si Cora Conrad. Today is your birthday, kung kaya naman dapat ay ikaw ang boss. Nagyakap ang dalawa na parang noon lang ulit nagkita, pagkatapos ng mahabang panahon. Sunod na lumabas sa sasakyan ay si Nati, na kagad namang sinalubong ni Cora. Abot tenga ng ngiti sa labi ng babae na ginagala ng kanyang paningin. Nakipagbeso pa sa kanya si Cora. Formal na formal ang dating. Thank you for inviting us, Cora. Conrad. You're welcome, Natalia. Tuloy kayo sa loob.
Ang sunod na lumabas ng sasakyan ay sina Gabby at Thor. Bihis na bihis din sa event ang magkapatid. Happy birthday, Tito Conrad! Duet na pagbati ng dalawa matapos na magmano. Hindi na mapigtas sa mga mata ni Seska sa kanilang pamilya na dumating. Natulala na rin ang kanyang hipag na hindi naman na iba. Naikwento ng kanyang asawang pamilya na pinagtatrabahuan noon nang biyanan niyang lalaki ng tumanda at hindi kalaunay parang naging magkapatid na lang ang turingan. Halatang sobrang bigati nila na pagtanto na totoo ang sinasabi ng asawa na napakayaman ng pamilya nila. Tito, may gift kami sa'yo ni Daddy. Si Gavi na nakaangkla ng 2 braso sa isang braso ng matanda. Gusto mong malaman kung ano? Ibubulong ko sa'yo para ikaw na lang munang nakakaalam. Humalak ka matandang sumenya si Gavi sa kanya nang lumapit at ibubulong. Uto-uto namang sinunod ni Conrad ang gusto ni Gavi kahit na natatawa na si Thor sa gilid dahil alam niya pinagtitripan lang ni Gavi ang matanda. Ganon din si Gaston na sinakyan na lang kalokohan ng anak na babae. Ang totoo, wala siyang alam sa kung anong gimmick ni Gavi doon. Abala na si Nati na bumati sa ibang mga guest na nahanap na kagad siya. Hindi na inabala pang kalokohan ng kanyang mag-aama na sinasabi. Si Kuya Brixton, Tito. Ha? Bakit siya? Takang tanong ni Conrad na nilingon na si Gavi matapos itong bumulong. Muling lumapit si Gavi upang bumulong. Tinakpan pang kanyang bibig at tenga na matanda ng palad. Kasi Tito Conrad, mukhang magiging son-in-law mo si Kuya kay Ate Seska. Muling mahinang bulong ni Gavi. Ano? Bulalas ni Conrad na saktong paglabas ni Brixton sa loob ng kanyang sasakyan.